This is a video Bible message of the Mena Ministry in partnership with Ripple Point Christian Mission Church. Ating pong mensahe ay pinamagatan natin Jesus' Compassion for the Lost. Our text is found in Matthew 14 verse 14 and Mark 6 verse 34. Matthew 14 verse 14 and Mark 6 verse 34. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them, and he healed their sick. Mark 6:34. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. How did Jesus demonstrated his compassion? How did Jesus minister to the crowd he reached during that time? Sa paano paraan pinakita sa atin ng Panginoong Kristo na ang kanyang paglilingkod, pag-abot sa mga tao, siya ay inudyukan ng habag ng tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos para sa mga tao ng panahon niya. Ayon doon sa mga talatang ating binasa, he went and then he saw the crowd. Kung nasa saan yung mga tao, naroon yung ating Panginoong Kristo. Jesus is a people-oriented worker, not program-oriented. Ang nakikita niya ay mga tao, hindi programa. Gaya ng salita ng Diyos, God does not look on the appearance, but God looks at the heart. Si Kristo, ng mga panahon yun, nang makita niya yung mga tao, maraming tao, hindi yung kanilang itsura, hindi yung pisikal na kaanyuan kanya nakita. Ang kanyang paningin ay naglalagos at tumutungo doon sa mga buhay, klase ng buhay, klase ng pagkatao, mayroon ang mga tao nito ng panahon yun. Their concern, their burdens, and their need, Jesus saw. Hindi nila kailangang magsalita sa Panginoong Kristo. Jesus, by looking at them, He knows already and sense already what their burdens, their concerns, their issues, and their needs are. Pagkat ang kanyang paningin ay naglalagos. Ang mahalaga kay Kristo ay ang magiging takbo ng buhay ng mga tao nito kung sila ay kanyang maaabot, maaakay. In everything that Jesus does, He is moved with compassion. Passion for people. Lahat ng mga bagay na may kinalaman sa gawain ng Diyos, lahat ng mga bagay na ating gagawin, una para sa Diyos, sa ating kapwa mananampalataya, sa loob at labas ng iglesia, sa ibang tao sa labas ng iglesia. Dapat tayo ay itinutulak at inuudyukan ng compassion, ng habag. Hindi tayo pwedeng kumilos ng iba yung ating motibo maliban sa tayo ay driven ng compassion. God's love. The acid test of true Christianity
is divine love. Unconditional love. A love that is sacrificial. Isang klase ng pag-ibig na ang ating pinahalagahan at ang ating nilalayon ay yung kapakanan at ikabubuti ng mga taong ating aabutin at aakay. Lalong-lalo na yung patutunguhan ng kanilang kaluluwa. Doon nag-uugat yung ating damdamin. Kung kaya tayo ay gayon na lamang ka passionate sa pag-reach out, sa pag-share ng Ebanghelyo, ng paglilingkod, ng pagmamahal, ng pagtulong at pagda, upang maipadama sa kanila yung God's transforming love, the power of God's love. Yun yung klase ng pag-ibig na bumago sa ating mga buhay. That kind of love is the love that we have felt, we have experienced doon sa mga tao, mananampalataya, manggagawa, pastor, churches, fellowship, individuals na ginamit ng Diyos para hipuin yung ating mga buhay. Sila ay moved by God's compassion. And that touches and breaks our heart and led us to be converted. Kaya natin nakilala yung ating Panginoong Kristo. Kaya tayo naging mananampalataya. Dahil nagdurog yung ating puso ng kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Hindi naman tayo nararapat mahalin, pahalagahan, pagsakripisyo ng kanyang buhay at ng kanyang banal na dugo. Sa pamamagitan ng paggamit at pagkilos niya sa mga taong ginamit niya para tayo mabago at maging mananampalataya. At yun ay dahil sa kanyang pag-ibig. Yung paningin niya sa Kristo sa buhay at pangangailangan ng mga tao ay sinundan pa ng kanyang nararamdaman, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pag-ibig. Binigyan niya ito ng preba. He proved his compassion is genuine because he cannot love without doing something for those whom he loved. Ang preba o ebidensya, proof ng love na tunay ay merong kang gagawin. Kahit paano, hindi pwedeng wala kang gagawin sa iyong minamahal, sa iyong iniibig, sa iyong inaabot ng tao. So, the work is proven, or the love is proven by the work that we have to do immediate at that time. Kung tunay kang nagmamahal at may habag sa mga taong ito, hindi pwedeng wala kang gagawin. Gaya doon sa ating mga binasang teksto, Matthew 14 verse 14, Mark 6:34. Yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo, ipinakita niya sa pamamagitan ng paglapit sa kanila, pagtanto, pagtalos ng kanilang pangangailangan, at pagpapagaling. At doon sa mga nangangailangan ng direksyon, sabi niya, kailangan ng mga taong ito ng pastol. These people need a shepherd to guide them and direct them. Kaya nga, siya ay nangaral, siya ay nagturo. He taught them many things. So, ang pag-ibig ay may preba. At ang preba nito ay ating gagawin. Hindi pwedeng walang gagawin immediate sa pangangailangan sa panahon nito. Passion for God, passion for people. People is the most important thing for the Lord. And as Christians, as believers,
As church leaders, as pastors and missionaries, God's servants as we are, Church of the Living God. People inside the church, and mostly greater, those who are outside of the church, mas dapat natin sila pahalagahan, abutin ang pagbangga para maranasan nila yung biyaya ng pagliligtas at maranasan nila yung kapangyarihang pagbabago na gagawin ng Diyos sa kanila. Jesus loves people. Jesus loves sinners. But Jesus hates sin. Matthew chapter 5, 29 to 30. Mahal na mahal ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit kinapuputan niya ang kasalanan. Sabi nga niya, kung ang iyong kamay, ang iyong mata ay magdudulot sa iyo ng kasalanan, mabuti pa ito ay iyong alisin, putulin, kaysa pumunta ka sa langit na dala-dala mo ang kasalanan. Ngunit makikita natin maraming beses nakasalo niya ang mga makasalanan, nilalapitan niya at pinupuntahan ng mga taong naliligaw, mga taong walang direksyon. Jesus loves sinners. He loves to be with people, all kinds of people. Siya ay laging tinutulak ng habag at pag-ibig sa mga tao, kanilang pangangailangan at ang patutunguhan ng kanilang mga buhay at kaluluwa. Ang kanyang laging iniisip at pinagpapahalaga. John chapter 8, 10 to 12, the sinful woman is being condemned by the religious leaders during that time dahil sa kanyang nagawang kasalanan, immorality, sin of immorality. Pangangalun niya, siya ay dapat mamatay ayon sa batas ng Diyos sa pamamagitan ng pagbato. Stoning, committing adultery, you have to die by stone. But Jesus intervened. He cut into the sin nang siya ay inuusig ng marami at balak parusahan sa kanyang nagawang kasalanan na magitan ng ating Panginoong Kristo, hindi upang konsintihin yung kasalanan sa buhay ng babaeng nakipagkalon niya, this immoral woman, this sinful woman, but Jesus cut through the sin, namagitan siya, pumagitna siya para ipakita yung kanyang biyaya. Ipakita ang biyaya at habag ng Diyos na nagmumula sa kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Hindi lamang doon sa babae, kundi maging doon sa mga taong umuusig at nakakakita na niyang kasalanan, ngunit ang kanilang sariling kasalanan ay hindi nila nakikita. Ang nakikita nila yung dumi ng kanilang kapwa at ang kanilang sarili ay hindi nila nasisiyasan. So, Jesus loves sinners, but He hates sin. Makikita natin ang sabihin niya doon sa babae, sino ba ang humahatol sa iyo? Who is condemning you? At sinundan niya, ako man, I don't condemn. But go on with your life and sin no more. So, Jesus loves sinners, but He hates sin. Ganon ang kadakilaan ng pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Nang siya ay umabot
at nag-aakay ng mga tao. Pag-ibig na bumabago ng buhay. Sinabi nga sa Matthew 9 verse 13, na parito ang ating Panginoong Kristo hindi para sa mga matuwid. He came not for the righteous, but He came for sinners. And that's God's great love. Amen. Luke 15, verses 7 and 10. What a great joy in the heavens when a sinner repents. Kapag ang isang makasalanan ay natutong tumalikod, magsisi sa kanyang pagkakasala at manampalataya sa ating Panginoong Kristo, napakadakilang pagpupuri, pagdiriwang, at kagalakan ng pumupuno sa kalangitan matapos na ang makasalanan ito ay talikuran ng kanyang kasalanan at manampalataya at magbalik loob sa Panginoong Kristo at maranasan ang kanyang dakilang kaligtasan at katubusan. Jesus moved with compassion for the lost. Let me leave you this quote. Ito pong ating quote dito ay, Jesus hates sin, but He loves sinners. Lagi nating tatandaan na gaano man yung ating nagawang kasalanan ay kayang patawarin, hugasan, at kayang bayaran ng ating Panginoong Kristo. Tinapos niya doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa kadakilaan ng kanyang pag-ibig sa atin. At ang kasalanan, kung ating titingnan, ay pinagsakripisyo ng ating Panginoong Kristo kung kaya't kinakailangan lamang na kung ano ang paningin ng ating Panginoong Kristo sa kasalanan, ay matutunan din natin ingatan yung ating sarili na mahulog o pasukin o impluwensya ng kasalanan pagkat ganun kadakila yung pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Yung katubusan at yung ating pang-araw-araw na relasyon at paglakad sa Kanya. Jesus' compassion for the people. Marapat lang na tayo ay maglingkod na inuudyukan ng pag-ibig sa Panginoon upang mabigyan ng kapurihan ng ating Panginoon sa Kristo. Marapat lamang na pag-ingatan yung ating mga buhay dahil maipapahayag natin yung ating pag-ibig sa ating Panginoon sa Kristo kung ating pag-iingatan naman yung ating mga buhay laban sa karumihan at sa kasalanan. Kakasangkapanin niya tayo mightily para abutin yung mga naliligaw. Higit sa lahat, yung power of God's transforming love. Let's pray. Dear Lord, salamat po muli sa gabing ito, Panginoon, at kami po ay binigyan ninyo ng aral tungkol sa kadakilaan ng iyong pag-ibig sa mga tao, how you have reached out to them, O Lord, and moved with compassion, and did prove your compassion. You have demonstrated in many ways, O God, that you love sinners, but you hate sin.
And loving, Lord, from God is about keeping ourselves, Lord, from sin. Salamat, O Diyos, sa mga aral ng katotohanan na ang aming mga buhay, Panginoon, ay binago ng iyong pag-ibig at ang mga buhay na ito kakasangkapanin din, Panginoon, ng pag-ibig na may kapangyarihang bumago at humipo sa buhay ng mga taong aming aabutin. Buhay na umiibig sa Diyos ay buhay na iniingatan sa karunia. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. This is Pastor Arman Ramos. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God.